taas ano. Yan. Tamo, kaya lang natuyo na yung ibang mga bulaklak, pero kumpul-kumpul yung bulaklak sa cactus. Yan po laman yan, seeds ano. So ito, possible na nag-pollinate. At iba't ibang klase rin sila kapag namulaklak. Ngayong panahon na to, oh, diba? At yan, may mga pollen din yan. Pag may mga... Hello everyone! This is Sir Mr. Naomi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, alam ko marami sa inyo yung naghihintay nito kasi ako naman nakilala nyo ako, nagsimula ako ng pag-aalaga ng mga halaman, mga cactus and succulents na kagad yung gustong gusto ko, no? Kaya naman I'm sure yung iba sa inyo inaabangan talaga yung mga video ko about sa mga cactus and succulents. And ngayong araw na to, nakita ko yung iba kong mga halaman dito. Gusto kong i-featured sana yung mga namumulaklak nating mga cactus at succulents, ano, na talaga namang kakaibang pakiramdam yung binibigay nila sa akin kapag talagang nag-bloom na yung mga flowers nila, no. And gusto ko makita nyo yung ilan sa mga halaman ko ditong namulaklak, and para alam nyo rin yung itsura ng kanilang bulaklak. At the same time, yung ibang meron sa inyo, sharing tayo, no, kung ano yung nangyari sa mga ganito nyo kapag namumulaklak, ano. Yan yung inyong mapapanood sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Alam nyo po, napakalawak ng mga variations or yung mga uri ng mga cactus and succulents, ano. At iba't ibang klase rin sila kapag namulaklak. Ngayong panahon na to, na yung galing sa tag-init, matinding init, tapos medyo pumapatak yung ulan, mahalumignig na naghahalo. May times na talagang nagbo-bloom sila ng magandang-maganda, no. And tingnan natin kasi nandito yung aking mga collection na namulaklak ngayong panahon na to. Tara tingnan nyo. So ito, usually po yung mga namumulaklak sa akin ngayon, yung mga gymno, no. Pero alam naman natin, iba't ibang cactus, iba't ibang klaseng bulaklak, ano. May iba't ibang kulay pa nga paminsan, ano. At dito sa aming garden, minsan iniipon ko yan. Tapos, yan, kinukuhanan ko, no, pag nagkasabay-sabay sila. Pero this one, mga ganyan lang yung itsura nila, puti na merong halong gray, tapos may halong iba't iba. So ito, meron ako ditong cotton buds, ano. Before kasi ginagamit natin pincel, or yung pincel, ano, yung paintbrush, no. Yung maliliit yung ginagamit sa painting, and minsan yun yung ginagawa natin para mag-pollinate, no. So paano ba mag-pollinate? Pwedeng self-pollination yan kung walang ibang bulaklak. Pero kung halimbawang merong bulaklak na makakasabay, kung gusto nyo ng cross-pollinations, pwede yan, ano, sa kabilang yan, side. Para naman, ayan, mapunta dyan yung kanilang mga pollen, ano. So, ayan, nakikita nyo yung mga pollen natin. Ayan. Gaganin nyo lang siya, no. Pakakapitin nyo lang yung mga pollen dun sa inyong mga cotton buds, tapos yan, ilalagay nyo sa another flowers, ano, para makapag-pollinate kayo. And eventually po yan, makakabuo ng seeds, ano. Pero kung hindi siya mag-pollinate, mabubulok lang siya dyan, yung pinaka yan, pinaka flowers nyo, no. Pero kung halimbawang maging successful yung pollinations, ito pong pinaka stem na yan, tutubuan po yan ng pinaka parang seed buds, no. Yung seed buds na tinatawag, papakita ko sa inyo mamaya. So minsan ba nakakakita kayo ng mga ganyang kulay, no, yung parang sili sa cactus? Yan po laman yan, seeds, ano. So ito, possible na nag-pollinate siya sa pamamagitan ng self-pollinations or cross-pollinations din, ano. So yan po yung magiging itsura ng mga flowers, yung pinaka-stem niya ganon, minsan tataba tapos magkukulay red, at yan po nanggagaling yung mga buto ng cactus. So meron times na hindi siya nagiging seed pod, nagiging tuyo na lang po siyang ganyan, ano. And yan, maraming klase po ng bulaklak, no. At ayan po yung bago siya magbulaklak, ganyan yung itsura. Pero meron din namang iba na hindi bilog, ano.
yung ating mga cactus na pahaba, yan, tulad ng mga monkey's tail, donkey's tail, yan po, ibang klase rin yung bulaklak. Pakita ko sa inyo. So, dito tayo sa mga nakasabit nating cactus, ano? Katulad po nito, yung ating cactus na yan. Ganyan po yung itsura ng bulaklak niyan. Minsan, dito siya, no? Sa pinakababa, minsan, iba't iba style kung saan sila tumubo or mag-produce ng flowers. Meron po siyang ganyan na lalabas yung pinaka-buds niya, tapos tsaka pa lang po siya bubuka, no? So this one, minsan yan makikita nyo kumpol-kumpol, no? Dito yung ating mga nakahang. Ito naman, ang ganda rin ng bulaklak nito, no? So pakita ko sa inyo, ayan, meron na tayong mga namulaklak dito. Dito parang usually mga ganyan lang din, mga orange, pink, peach, yun yung kulay ng mga ganito natin, no? And ayan, may sumusulpot na naman. Nakita nyo, parang light na tas eto, look, ito pakita ko sa inyo. Akyat siguro tayo para mas makita natin. So eto naman yung ating yan, view dito sa pinaka taas, yan. Mo, kaya lang natuyo na yung ibang mga bulaklak, pero kumpul-kumpul yung bulaklak nito, itong ating cat's tail, ganyan yung itsura ng kanyang bulaklak. Pakita ko sa inyo, yan po, ganyan, kita nyo yan, ganyan yung itsura niyan. Tapos tinitingnan ko yan kung mayroong mga ganyan, kasi ito bihira naman ako makakuha ng seeds dito sa mga ganito, anyways, pero ganoon din naman yung nangyayari sa kanya kapag nagkaroon ng pollinations, yung kanyang seed pod nabubuo din dito sa gilid ng bulaklak. Pero anyways, ayan po yung ating bulaklak, nakita nyo, ganda-ganda na to. Minsan kasi meron tayong mga butterflies, bees, yan yung mga talagang pollinators natin dito na talaga nakakatulong sa pagpapalaganap nung mga buto nila or pag-pollinate, cross-pollinations, dinadala ng mga butterfly, ng mga bees, yung mga pollen sa iba't flowers. Kaya importante rin po na meron kayong mga pollinators dyan sa garden, makakatulong yan sa bulaklak. Pero tingnan nyo, ang ganda nito. Punta naman natin yung mga succulents naman doon sa ibang area, doon sa plant museo. Ayan, pagdaan ko dito kanina, nakita ko ito for delivery na. Ayun yung bulaklak yung nakita nyo sa last live, maliit lang siya, pero kakaiba yung kulay, orange naman. So ito, ibang klase naman din, mas payat yung kanyang stem ng bulaklak niya, unlike nung nakita natin na makakapal. Pero ito, kita nyo, yung mga ganyang klase. Ito naman, portulaca, yan. Usually nakakita na kayo sa mga Vietnam rose, portulaca, ganyan yung klase ng bulaklak nila. Uri rin po yan ng succulents naman, So tingnan natin kung ano pa yung madadaanan natin, Parang panahon talaga ng mga cat's tail ngayon, kasi lahat ng cat's tail dito, kita nyo, may bulaklak din, at ang ganda ng itsura ng bulaklak niyan, So yan. Tingnan natin. Usually kasi ang nakikita natin puro ganito, yung may flower stalk na tinatawag, So yung mga ganyan, at minsan ini-enjoy natin, minsan tinatanggal din natin para hindi makaagaw ng sobra-sobrang energy dun sa ating plants, At ayan, pag ikot natin dito, makikita natin itong iba naman style ng golden barrel, makita nyo naman dito ang tumutubo ang bulaklak niyan sa may pinaka head niya, ayan, kita nyo tong bulaklak nitong ating halaman, yan, makita mo, ganyan yung kanyang flower stalk, humahaba ng papaganyan. Tapos ito, pwede na itong putulin kapag na-enjoy nyo na yung ganda ng flower stalk. Yan, ika-cut nyo na yan. Pwede nyo na i-cut yan, yan, para hindi na mapunta dyan yung sustansya dito sa mga bulaklak na dapat ay nandun sa plants para mas mapalaki sila, And ngayon, puntahan natin na ito. Meron ako nakita, ayun, puntahan natin yun. Ang ganda. Ito naman, ice plant naman ang tawag sa kanya. Kasi, kaya siya tinawag na ice plant dahil po dun sa kanyang parang mga dahon na hugis yelo, kaya ice plant,
Itong ice plant, yun yung tawag namin dyan, makikita nyo na parang meron siyang malapit na similarities dun sa tinatawag na litops, no? Pero ang litops kasi walang stem, so parang stone plant siya. Ito rin ganun din, parang stone plants, pero meron siyang mga stem na kinakapitan, yung kanyang mga ganito. Pag namulaklak yan, wow, sobrang ganda, ganyan nakita niyo. Oh, diba? At yan, may mga pollen din yan. Pag may mga butterflies na lumilipad, yan, pinupuntahan yan. At yan, kinukuha yung mga pollen niya, tinatransfer niya naman sa ibang bulaklak. Kaya, ang nangyayari, nagkakaroon ng buto. Pero bihira tayo kasi dito sa lowland na makaranas ng magpapatubo ng buto. Ang ginagawa kasi natin dito, mas mabilis tayo pag cuttings, no? Ibig sabihin, yung propagations natin, hindi umuubra o matagal yung proseso kapag seeds yung gagamitin. So tayo, nasanay tayo na cuttings, tapos tanim. Yun yung mas mabilis sa atin. Pero kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buto yung mga succulents natin, tatanim natin yan talaga, no? At subukan natin kahit ano pang katagal niyan. So ito yung ating ice plant, ganyan yung kanyang bulaklak. So dito meron ng mga natuyo na bulaklak, no, ng ice plant. So ganyan lang po ang pagtatanggal ng mga kasi pag hindi nyo yan tinanggal, ang mangyayari naman po dito, pwedeng kapitan po yan ng mga feeds, ano, at iba't ibang mga sakit ng halaman. Kasi pag tuyo na po yan, pinamamahayan po yan, ano, ng iba't ibang mga hayop. So ang gagawin nyo is tanggalin nyo, no. At kung hindi kaya, huwag nyo puwersahin. Yung mga nakukuha nyo lang unti-unti ang tanggalin nyo. Pwede po, ang gawin nyo dyan, kumuha kayo ng gunting, tapos gupitin nyo, no, kung halimbawa hindi nyo. Pero ito madali lang, oh, kita nyo yung pagtatanggal ko. Ganyan lang. Pag lumalaban lang talaga, hindi ko siya pinipilit, no. So ayun yung bulaklak. Meron tong katabi, iba naman. Sa mga succulents po, hindi lang po yung mga ganyan, mga rosette type, mga nakikita natin, ano, pero meron din po mga succulents na madadahon. Ito naman po yung mga baby sunrose, no, Aptinia baby sunrose yung tawag dito. Meron siyang variegated, meron naman siyang green. So this one, kapag namulaklak yan, medyo matagal, ano, kapag wala pa. Pero pag naman po lumabas na talaga yung bulaklak niya, sunod-sunod na, no. At ito po, dalawang klase yung bulaklak, isang red tsaka isang yan, parang dark na pink ang kulay, ano. So ito po maganda, no, ang mga baby sunrose kasi sila naman yung gusto ng tubig. Kumpara dun sa mga succulents natin na ingat tayong diligan, sila naman yung gustong gusto ng tubig. At pag hindi sila nadiligan, ang nangyayari po, ayan, nagkakaroon ng stem rot na tinatawag, ano, o pagkatuyo po, dry rot, no, na tinatawag. So ayan, makita nyo yan, no, ang ganda ng bulaklak nyan. At ito parang humahaba na pwede mong ilagay sa hanging plants or tall pots, tapos hahaba sila, no. At yan, mabilis dumami. So ang ganda nila dahil meron silang magagandang bulaklak, maliliit pero madami kapag namulaklak, ano. Yan yung Aptinia baby sunrose, no. Kung nakita niyo yung dahon kanina, madadahon, isa rin pong uri ng succulents na madahon ay ang mga sedum, pamilya ng sedum, ano. Actually, dalawang klase yung mga sedum. Merong pong sedum na maraming dahon, meron naman po yung mga sedum na parang meron siyang mga petals lang na ganito, no. Pero ito yung mga sedum na mahihilig sa tubig, no. Katulad po nito na Angelina bush, yan po. Pag halimbawang namulaklak po yan, ganyan po, no. Itong Angelina bush, kapag halimbawang nagsimula na mag-bloom, makita nyo meron ng tumutubong parang mga white. Tapos eventually, yan, mga white na ganyan. Eventually po yan, biglang lalabas yung pagka-yellow, ano. Kaya ang mangyayari sa kanya, pag nagkadikit-dikit yan, ang ganda ng itsura, no. So mga yellowish yung kanyang
mga bulaklak. So, ito madali lang din naman paramihin ito. Through cuttings lang din po, makakapagpadami kayo. Tapos, pwede nyo yung paulanin arawin. Basta stable na po siya dito sa lowland. Hindi po siya maarte. Nakatulad ng ibang mga succulents na, naku, hirap na hirap kang alagaan. Pero this one, ang daling paramihin, ang daling alagaan. At maganda talaga kapag namulaklak sila. So ayan, napanood nyo na yung ating video at ilan lang po yan dun sa aking mga alaga dito sa ating garden na nakita ko talagang namumulaklak. Manatili po kayo nakatutok dito, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para po makita nyo yung iba't ibang klase ng mga bulaklak o yung mga nangyayari sa halaman na hindi natin inakala na ganun yung mga itsura nila kapag halimbawang nag-bloom, pag lumaki, yung mga cycle ng plants. At salamat po sa inyong pagtutok ngayong araw na to. Yan muna po sa ngayon. Abangan nyo pa po yung marami nating video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, pindutin lang po subscribe button and notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Sunaho. Nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!